Himayin po natin ang mga tagpo sa impeachment ngayong Lunes. Makausap po natin si Ginoong Ronald Llamas, isang political analyst, dating presidential advisor on political affairs at isa sa mga host ng 4 Alas. Magandang gabi po, Sek! Gandang gabi, Jeffrey. I'm sure nanood po kayo kanina sa hearing, medyo mainit. Unang tanong ko, ano po inyong masasabi doon sa hearing kanina? Medyo maraming pangalan na nabanggit, medyo yung may mga katanungan na hindi nasagot, merong mga nainis, meron din namang mga siguro nagustuhan. Ano masasabi ninyo dyan? Well, hindi naman nakakagulat dahil mahigit 1 taon na natin pinagtatawanan itong mga alias na ito. Sila Piato, sila Nova, sila Tempura, no, Chippy, etc. Pero nakakatawa pa rin na may mga bagong pangalan, no? Pati si Pong Pagong nandyan, pati si Pusa, no? Oh. Meow, 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 di ba? Pati yun nandyan, si Ngit-Ngit, Oo. no? Kaya akala ko natapos na yung kakatawanan na medyo seryoso dito sa mga alias na ito. May mga pangalan pang bastos, no? Meron pang mga pangalan na kung ano-ano. Kaya siguro ito yung dito interesado yung mga nanonood, no? Paano nangyari ito? Pero yung mas seryoso na usapin dito ay yung pag-amin mismo ni Acosta, disbursing officer Acosta, na siya ay nag-submit ng report sa COA kahit hindi niya alam. Wala siyang kinalaman doon sa mga acknowledgement receipts. At hindi niya alam kung saan ito ginamit nung binigyan niya ng pera na si Colonel La Chica. Yun pa lang highly anomalous na. Kaya nung sinabi ng prosecution na ito ay isang scam, kahit ito ay pinatanggal sa record dahil nga medyo judgmental pa, too early pa, talaga namang ang itsura ng scam. No? Imaginein mo, disbursing officer, hindi alam yung acknowledgement receipts, hindi alam kung paano ginastos yung binigay niya. Sek, kapag gano'n, ano yung maaaring magiging pananagutan ni Acosta? Well, pwede siyang kasuhan dyan dahil nga nag-submit siya ng report na hindi niya alam yung mga corresponding acknowledgement receipts. Ibig sabihin, pwedeng sabihin na yung iyong report, pwede mong sabihin na fake dahil hindi mo alam yung laman. No? Tapos binigay mo sa isang Colonel La Chica na bawal gawin. Bawal gawin. Kaya medyo liable siya dyan. Pero malinaw din naman na every step of the way, may approval ito ng head of office. Hindi niya pwedeng gawin ito nang hindi alam ng head of office. Kaya medyo dawit din dito yung akusado. No? Dawit din dito yung akusado na ito ay medyo anomalous at pinapatunayan nito na hindi siya fit na maging vice president. Sir, kanina madalas po, ilang beses po nating narinig na sinabi ni dating Special Disbursing Officer Gina Acosta yung I do not remember, Your Honor. Ayan, selective memory po ba iyan? Oo, tsaka hindi hindi siya ma-absuelto dun sa hindi niya maalala. No? Patuloy siyang madidiin kung siya ay kakasuhan dito. Iba yung kaso ni Acosta at iba yung kung ito ay isang impeachable offense sa Vice President. No? So, dalawang bagay yan. Malinaw naman, simula nung unang article of impeachment, yung grave threats, at itong ikalawa na confidential fund, ay medyo impeachable na yung mga napatunayan. Ang dagdag lang dito ay mismo si Acosta ay pwedeng maparusahan. Dahil as a disbursing officer, merong rules siya na dapat sinusunod. At mukhang hindi nasunod yung mga rules na yun. Apo. Sek, kanina nga po, tinawag ni Senator Judge Raffy Tulfo si Acosta na in his own words, stupid in the name of blind loyalty. So kapag ganyan po ang magiging sagutan diyan sa Senado, hindi po malalaman ng taong bayan yung mga katotohanan. So sa mga susunod pong pagdinig, ano po ang ating aasahan? Well, medyo nalalaman na ng bayan yung katotohanan. Dahil inamin naman ni Acosta na ginawa niya lahat ito sa utos ng Vice President, sa utos ni Sara Duterte. What can be more compelling than that? Inamin naman niya. Hindi niya alam yung ibang mga detalye, pero yung pinakamahalaga na inutos ito sa kanyang Vice President
maliman yung kanyang ginawa o hindi. Ito ay utos mismo ng head of office ng Vice President ay sapat na ebidensya. No? Bahagi na yan ng katotohanan kahit wala pa yung mga detalye. Ayun, ako matagal-tagal pa itong hearing. Aba, bukas po muli. Maraming salamat po sa inyong panahon at mga impormasyon. Secretary Llamas, magandang gabi po. Gandang gabi, Jeffrey. Salamat po.